So, ang atong topic, no, last topic naman is sa, sa level 4. So, kani siya, nakuha naman ito discuss aning call of the spirit, kaya ako naman siya na-discuss during atong kuan no, nagtudot sa level 3. So, karon kuha naman siya call of the spirit, following the master's footsteps. So, ako naman siya na-discuss, di ba? Oh. So, tanawan na lang ninyo, unsa ning subject. Dayon katong guidelines in preaching Elohim's word, kuha naman po ni siya. Oh. So pag equip gid nato ni unsaon nato pag wali sa may balita. So human naman ning guidelines. So topic 3 na human na siya. So karon topic 4 ta about sa 19. So mo naman ni ang last nga topic. Actually napay last ani nga topic atong itawag nato local church. Pero dito na po na siya appeal sa level 7 kay sa ministry naman to siya. No, saan niyo pag dumala og simbahan. Dili since upat na lang ni siya ka topic. Dayon murag sa level 5 ang topic sa level 5, murag duha man siguro or tulo. Anointing of the priesthood, o dayon chastening and persecution. So, muna ang mga topic. Dayon, notice na ninyo nga ang grabe yung take pagtulunan tuwan to sa level 1, level 2, level 3. Diba? Kung sa nagluto pa na o kanon o nagluto, napabukal pa magbubog, sa first yun nga pag level sa pagluto, ang kalayo, kinalang kusog yun kaya tanan. Diba? Grabe yun ka kusog. Kaysa dihang mubukal na, kung hapit na mahubas ang kanon, hinay-hinay na ang kalayo. So notice ninyo nga, nagkagamay na ang topic. So ang dako kay topic gikan sa level 1, kaya ano, buspok man gid kay itong pagtulunan. Dayon, level 2, grabe itong mga buspok yun gihapon. Level 3, buspok yun gihapon. So level 4, minus-minus ng topic. Kay righteousness level naman siya. So, kinalan, muapas gid ta. Ang atong righteousness kailangan muapas gid ani nga level. Dayon, sa level 5, holiness, murag tulo na gid ka topic. So, kung sa level 5, level 6 na ta. So, ang level 6, tulo na kabuk topic, no? Importante kay nga mga topic, kanang itawag og resurrection of the dead, eternal judgment, o study of revelation. So, tulo na siya. Pag abot dito sa level 7, so, murag taas-taas ng level 7 kay studihan man nato ang mga gasa, no? Unsay heart sa apostle, unsay mind sa apostle, unsay vision sa apostle, unsay ang buluhaton. So, dito po dahil mo makapanamin kung aha mo nahaong anang gasaha. So makita man ninyo kung asa mo nga nahaong. Kung makaingon mo nga ako doon ko anang gasaha kay mo man ay ikot sa mong kasi mo man ay wrong direction. So diha ninyo makita kung asa mo magpahaong. Dili na ingon kay gusto gid nako nga ang gasabat prophet isa di ka pagkita. So mo man may tagulo sa uban nga nag self-ordain na sila nga akong gasa o magtutudlog isa di siya magtutudlog isa magdadasiga siya. So studihan nato na tanan, no? Studihan nato na nga mga kinaiyahan. About sa mga gasa, sa deacon, sa elders, sa tanang gasa, no, atong studihan. Dahil pagkahuman ang local church, kung saan pagdumalag simbahan, kung saan mga components, kung saan mga functions sa mga members. So studihan din ninyo, no, ato na studihan. So ma-equip yun mo anak. mo nang level 7 dayon. Paghuman sa level 7, wala na dayon siya ka ng tagaan tawag topic, na kamo na mag-study. Sa tawag sa high school, college, yun sana siya. Murag maghimo na mo thesis. So, kamo na dayoy mo kuan, kamo na dayoy mo study, kung tingog ko, makadungog na bagay mo o kining pinadayag o kadungog na bagay mo sa Elohim. Dahil pagka man ng level 7, supplemental na lang dayon ta. Kana supplemental, actually, sige naman tag tudlog supplemental kana kada Shabbat. No, kana bitang mga teaching na ipahiluna sa kuha supplemental man na siya. Supplemental nga higher na siya, dili na supplemental na for believers. Higher nga mga supplemental teachings. So, kuman, ang supplemental teachings na dito ang marriage counseling. Sa kaminyoon, unsang kaminyoon, unsay saktong kaminyoon, unsay perfect nga kaminyoon, unsay bubuto nga kaminyoon, sa dito tanan. Okay. So, studihan tanan. Okay. So, ang level 4, anointing. So, actually, anointing is, according pa sa, anointing means comes from Elohim, or the spirit of Elohim is upon you. So, meaning to say, ang Holy Spirit, nipuyo yun sa imuha, that is anointing. So, may galing mo, Yeshua the Anointed One, or Yeshua HaMashiach. Kung saan ang Yeshua HaMashiach? HaMashiach means the Anointed One. Pasabot yung the Anointed One, gikunsaran sa Balaang Spiritu. May kagikunsaran, sulod yun ang Balaang Spiritu, sulod nimo. So, muna yung importante, no? Nga naapod nato na. So, ito nang, sa Luke 4:18 verse 19, nag-iwan siya ang pulong, ibasa daw. Ang Espiritu sa Elohim, aniya ka na po, tungod kay siya, midihog ka na po sa pagwali. Sa may balita at sa mga kabus.
siya ibadala kanato sa pag-ayo sa mga sulubot ug kasing-kasing sa pagwali sa kagawasan ngadto sa mga ginakpan. Ug sa pagpaibalik sa pananaw ngadto sa mga buta sa pagpahigawas kanila na nga nangabunog sa pagwali sa nahimutan na tulig sa Pilipinas. Okay. So ang anointing is, it is the spirit of Elohim who anoints. So sama ni Rabbi Yeshua, sa diyan nagsugod siya sa iyang ministry, wala siya mag-start siyang ministry without the anointing of the Father or the Holy Spirit. So muna importante, dili din na kay mamuhat rata nga kanang, kay gusto na ko mamuhat, so. Oh, kay gusto na ko ni so. No. So nag-agad kita nan sa anointing. So mabitaw na nga sa pag-share na ko ana to atong bagong igsuod, no? Nga amazed kay siya kay from the very start na si Rabbi Yeshua nag-start sa iyang pagkatao, sa iyang ministry, o sa paghuman niya sa iyang buloton hanto sa pagkabanhaw. Ang bala ang spirito gyud mo oy kanang namuhat sa tanan, di ba? The Holy Spirit was the instrument for the virgin birth. Sa to pa, siya ang instrumento nga natawo si Rabbi Yeshua. So notice na-notice ako gipakita sa iya nga na-notice nimo nga gikan gyud sa pagkatao ni Rabbi Yeshua ang balaang spirito gyud ang namuhat. Hangtod sa iyang pagkabanaw ang balaang spirito gyud namuhat. Gikan sa iyang ministry, gikan sa tanan, no? Kita nimo was led by the Spirit bisan sa temptasyon, sa pagsulay tanan. O naami siya dito. Kay dito man gud sa Amerika, lahi man gud ang ilaha dito kanang wala ra kanang gitawag nato og kanang parhaga sa Presbyterian, Methodist, Protestant kanang magsermon lang according sa kanang kanang bitang nasilay kanang sa kani guide. Oh. So gingnan ako siya nga diri sa mo alahi na kung even me if I preach on Shabbat, I do not make sermon. Dito sila mag-sermon na sila maghimo sila man ba. So ang miss po siya anak kay so, how do you do that? How do you preach? So ako nga by listening, I just listen from the Holy Spirit. So listen lang gikan listen dili kay nga karon mo ning topic mo akong himuon. Oh, so importante maminaw gyud ta, maminaw gyud kaniya. So mo pud nga si Rabbi Yeshua tungod kay ang Elohim nag-anoint sa iya. So ang iyang ministry, no, kita ninyo ang power. Kita ninyo nga ingon dito di ba to preach. Nakita ninyo unsay effects sa kanang naabi anointing. Ingon dira because he anointed me to preach the gospel to the poor. So kung ikaw nga pobre, mawalihan ka sa usa ka dinihugan, so mahimo kang kanang madako ka, makaganansya ka. Kaya nga naman, bisan sa pag-preach di ay kinahanglan nag-uban gyud ang anointing. Ingon daw, because he anointed me to preach the gospel to the poor. So notice ninyo ang anointing, ang Holy Spirit nag-uban gyud. Even ingon diha, he has sent me to heal the broken-hearted. Kanang bitang pag-ayo og mga masakito na kasing-kasing. Dili na imo mahimo, by your own. Lahi gyud nang kanang lahi man ang naamay mga panambagon sa kanang gitawag na tawhanon nga mausab ang tao. Mausab lang pero dili gyud ingon nga naayo. Ang naayo kanang ang imong kinasuluran naayo plus naa pa gyud kausaban. No? So mo nang dili ka Rabbi Yeshua, ingon he has sent me to heal the broken-hearted. True gyud na sa anointing kay dili ka makaayo og broken-hearted. Kung ikaw nga nagtambag niya, wala gyud kay espiritu sa ilo kay actually ang mangunay aning pamuhat, mouthpiece ra man ka. Ang espiritu gyud mo ayo sa kinasuluran. So ang importante kayo nga naabi bala ang espiritu to preach deliverance to the captives. Actually unsa man ni siya, captives baka na bitaw nga ulipon sa sala, kanang gigapo sa sala. No. Daghan kay mga kinabuhi nga gigapo sa sala, kanang gigapo sa bisyo, gigapo sa aning gidaog-daog sa pobrehon, gidaog-daog sa daghan, no? Gidaog-daog kining para nang gidaog-daog ka kanang spirit of oppression, gi-oppress ka pirmi. O kanang possessive kay nga spiritu ba, no? Kanang naa kay gusto nimo amigahon, gusto gyud ikaw ra kami ra yung duha, di na mo. Actually daw kanang spiritu ha, possessive spirit na. Nay uban ana nga mo ni hinungdan, no? Nga mupatay, nang possessive kayo ba? Actually spirit na siya. Gusto ka walay lain kanang siluso, pagkasinahon, mga possessive spirit na di ka na sa demonyo. So mo manginahanglan gyud ka nga si Rabbi Yeshua mo preach gyud nimo aron nga mahawas gyud ka. So actually kung kita pud nga nasangyawan, no? Kung wala kay desire nga magpahawas, lisod po kay na mahawas. So nag-start gyud pud na sa atong tinguha. Kanang gusto na ka magkinabuhi nga matarong, magkinabuhi nga kanang aong atubangan sa Elohim. Starts from desire. So tinguha gyud na nagsugod. So kanang tinguha kabangan dayon kang Rabbi Yeshua. Suplayan kaniya grasya, tagaan kaniya pulong. So imo lang mo-obey na lang ka. Na kasagaran naman mo-obey ka kanang murag lisod-lisod gyud kay biyaan man na nimo. Biyaan nimo nga kinaiyahan. Mo bitag mo dito sa Proverbs 28 verse 13.
He who cover his sins will not prosper, but he who confess and forsakes them will have mercy. Sa to pa, isugid nimo og inog yung biyaan. Na kasagaran po, labi na ka nang nabitaw tayo ka ng igsuon nga under kayo og witchcraft. Nya pirmi gyud mo bisita ang witchcraft sa iya ha. So usa sa paagi nga gihatag nga wisdom ana kangran mga among gihimo kanang ipasulat ko unsa tong ihang yama-yama. Di ba kanang nakuang kag witchcraft naman kay kanang imuhang yama-yama nga mga dilatin. O dilatin. So imo tong isulat, so ina form na tong imong gi-confess. Dayon sunugon to siya. Dayon, tinguhaon na gid nimo nga biyaan na gid to nimo, kalimtan na gid to nimo. So ay hapadayon ka maghinahinay og uswag. Nya ako ra bang na-notice kani bitong tao bitaw nga niagi og witchcraft or nasudan og witchcraft or naay kagikan sa witchcraft gahi kay pasabto pulong, stupol. No? Na muna once na makasulod po ka og kanang witchcraft, matak na po ka witchcraft gahi kay ka pasabton. Kanang man kanang witchcraft murag mangulupot na nimo, bukusan kanya gapuson kanya tudo nga di ka kabuhi. Na usa ra gyud makapahigawas ana, kana ra gyud isangyawan ka og kanang deliverance, no? Isangyawan ka deliverance. So mo ning to preach deliverance to the captives. Captives great piniriso ba. Na ulipon ka sa sala, na bandage ka sa sala tanan, no? Then ingon diha to set at liberty those who are oppressed. Daghan sa tuwa na oppress, no? Gi-oppress. Someone nga nag-oppress nato. Sa man nang oppress? Nang gidaog-daog ka ba? Pirmi ka daog-daogon ba? Naiuban kanang sa gamay pa nga bata, kanang nakatilaw na siyang oppression. Gamay pa, nakasinati na siya kanang gidaog-daog siya. Dayon, pinaagi siyang kasinatian yung mga pagdaog-daog, na ay ma-build up sa iyahang sulod nga rebellion or revenge. No? Kanang panimalos ba? Actually, trabaho ng Rabo ni Yeshua nga tagaan kag kagawasan. Ikaw nga na-oppress. Okay, palitan sa mukha, sa ko alam no, sa akong experience ani nga. Ang ako yung kasinatian sa gamay ko kanang nagyud ko oppression ba. Dili tawo nag-oppress ako pero something sulod sa kuha. Na nang di ko kasabot kanang malibog ko kanang wala ko'y peace of mind, no? Something nga nagsamok sa imong pinasuluran. So naay oppressor sulod sa imong. So kato siya nahawas gito sa kuha until such time nga iduol ko kang Rabo ni Yeshua pero dili pagit ana. Sa diha nagyud nga kanang nangalagan ako ni sunod nako sa iya. Kanang example bitaw no kanang awa mo kabaluan na kanang bitaw amot lang naka-experience mo ana. Sa kuha during sa kuha kani usa sa oppression kanang bitaw sa wala pa ko sa Elohim kanang mag-ulan gali kanang dako kay kog kasubok ba. Nang dali nagmingaw bitaw ang palibot, mingaw ba kanang. Dali mo tukad gid na isog kanang ting-ulan kay paglantaw ko kang ora kog mo-oppress ba. Kanang lalong kay imong kamingaw, lalong imong kasub-anan, kanang feeling nga empty ka ba. Loneliness. Kanang feeling nga loneliness ba. Nya mo tong naka-question ko nga kung saan kay remedy ani no. So dito ra gyud nako nakita na ang tambal dai si Rabo ni Yeshua. So pero wala na, nawala na. Dayon to preach the acceptable year of the Lord. So man to preach the acceptable. Muna ni ang pagwali sa tuig sa pagdawat sa Elohim. So I don't know kung saan pinadayak ani, pwede ni siya siguro nga muna ni ang tuig nga dawatono na ka sa Elohim, no? Or muna ni ang tuig sa imong revision. To preach the acceptable year of Lord. So actually, si Yeshua, hihiwala niya tungod sa anointing sa Elohim. So wala din siya mag-start sa iyang buluhaton until such time na nadawat niya ang anointing. So actually, ang anointing po ni Rabo ni Yeshua nahitabo during sa iyang water baptism. Di ba? Sadyang nabaptize siya, ni gawa siya sa tubig. Dayon ang Espiritu sa Elohim ni kunsat sa iya. So muna ito yung anointing. Then after ana, sa iyang baptism, makita ninyo nga ang next sa movement sa human sa iyang water baptism, naada yung temptation. Di ba? Ang Matthew chapter 3, naghisbot may tungod sa iyang water baptism. Ang Matthew chapter 4, naghisbot may tungod sa iyang tentasyon. After na natintal siya o gitintal siya, notice ninyo nga bisan sa iyang tentasyon, the Spirit led him to the wilderness to be tempted. So notice ninyo nga bisan ang iyang tentasyon, gigiyahan niya po siya. Nya at that time before siya gitintal, nagpuasa siya. Bisan ang iyang pagpuasa led by the Spirit. So actually ang pagpuasa daghan man na siya gamit, no? Pwede na sa imong maka-help, maka-benefit ka sa imong health. Makita nimo kung sa purpose sa imong sa imo ha. So decision man na no kanang mag-fasting gali ka, nangayo ka og decision. Or nangit og kanang fasting pod kanang nangayo og ka og dugang power. O nangayo og ka deliverance so daghan siya gamit. Pero even then, kinahanglan let gyud gyapon ka
sa walaang espiritu. Oh. So muna okay. So Yeshua found himself in the scripture. So must we. So di ba si Rabbi Yeshua, nibasa siya ng scripture. Eh mamagaling siya, then he closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all were in the synagogue were fixed on him. So, ningon din siya, and he began to say to them, today, this scripture is fulfilled in your hearing. So nakita ni Rabbi Yeshua iyang kaugalingon sa scripture. So panguntahan karon sa atong mga kinabuhi, nakita ba ninyo ang kaugalingon diha sa scripture? Oh, mabitanag ang inyong ngalan biblical name nahaom na bagid mo sa scripture. Ako, klaro na ako, naklaro na ginako ako nga, okay, ginganan man kong Philip, nakita na nako akong kaugalingon sa scripture. O si Philip was an apostle, so ako, nakadawat ko kung gasa sa pagka-apostolis. So nahaom na ko. Oh. Kamo, nahaom na ko? Pa. Ha? Oh. So, ingon na, Yeshua found himself in the scripture, so must we. Okay, so, pangitaan ninyo, asa na muna sulat sa scripture. Oh. Ayaw lang mo itong Judas Iscariot, ha? Mabitray kayo mong Rabbi Yeshua, siguro gid mo. Tuagin mo sa scripture. Oh, kinsa man mo, Judas Iscariot nila mo. Oh, klaro na ha? O kanang mubiya gali, and Demas forsake, di ba? Oh, because of the love of the world. Klaro kay mo si Demas. Oh. So, sa inyong mga ngalan nga gihatag sa inyo kinahanglan makita gid ninyo ang inyong kaugalingon sa scripture. Okay. So muna, anointing means comes from Elohim, not from man. So natural kay ang anointing gali, the spirit of Elohim dwells in you. So, pasabot ba nga, di ba, kita? Mo ni ang tao, no? Okay. Actually, ang espiritu, nabuhi na siya pagka-born again mo. Okay. Soul, spirit, soul, and body. Ang anointing, ang balaang espiritu, ni sulod ni mo. So, muna yung anointing, ni sulod siya. Ni sulod, ni dwell siya, sulod ni mo. Pagdawat na ito kang Rabbi Yeshua, gidawat ni mo si Yeshua, okay, Yeshua, as, nasaman, life giver, nabuhi mong espiritu. No. Savior na siya nimo kay gibuhi naman niya imong espiritu, na-resurrect naman imong espiritu tungod sa kang Yeshua nga naghatag sa kinabuhi. Pero ang balaang espiritu nga mapuyo dili, lahi na punto nga explanation. So, nitapad siya o nipuyo siya o mutabang siya sa imong espiritu. So, sa ato pa, pag musulod ang balaang espiritu, iyahan na ang tabangan ang imong espiritu. Nga mudako, antod makalupok na dahil sa imong tibok pagkatao. So, gamit kayo walang spirito. Kamo ni anointing means comes from Elohim, not from man. The spirit of Elohim is upon you, meaning pwede si Muha. Okay, like example, sa Luke 1:31-35, case ni Miriam, na mother ni Yeshua. Okay, taas-taas ba ng versikulo, pero ato ning makita iwan din sa verse 31-35. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and shall call his name Yeshua. He will be great and will be called the Son of the Highest, and Elohim will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end. So, gibalitaan si Maria ni Angel Gabriel nga maburos ka o ang imong ipanganak si Yeshua. Okay. O mahimo siyang labaw, anak na siya sa labaw makagagahom. Ingon diha gihatag sa Elohim kaniya diha sa trono nga mao si Father David. O siya maghahari sa iyang panimalay ni Jacob hangtod sa kahangturan. Okay. Then Mary said to the angel, how can this be since I do not know anay? So saan ko pagbulos na wala man ko kanang wa man ko inailhan actually ang no diri is kanang word nga no sipi sa Tagalog sipi kanang idulog ba. Saan man at this point virgin pa biya siya. No? Meaning single pa siya. Saan man na siya. So naguna-una na si Mary, saan man kumaburos nga dalaga man ko. Wala ko man ko inailhan nga lalaki, wala ko man ko kanang kadulog nga lalaki. So muna itong ingon diri si ang angel ingon din siya. Okay. And the angel answered to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. So sa ato kani ay, ang mahitabo karon kani, ang balaang espiritu, muanha nimo o mulukot nimo, mo overshadow kanang sa kwan pa tabunan kagahom or sa nang overshadow. Kana ang shadow sa Elohim mo ay mulukog nimo. Meaning ang power sa Elohim. So dili na ma-explain sa kitawag nato kanang sa science, sa normal. Impossible kina mahimo pero actually ang himuon sa Elohim, actually ang himuon sa Elohim. Ang balaang espiritu kanang gipugsan ang womb ni Mary of word. Bali gipugas diha sa iya. Dahil didako ko siya.
No? It's just kanang ang egg cell sa babae, gibutangan siya og kanang dili po sperm. Ha? Di po na sperm sa lalaki o seed sa lalaki. Kanang seed yun sa amahan. So ni combine to siya sa egg cell, so ni dako siya. So makita ninyo na nga murag half human, half Elohim. Inana ba? Kay actually gipugsan siya og seed, di ba? And the seed mo ang the word became flesh. So mo tong pamaagi. So mo nang makita nato nga kita nga mga seed ni Adam. Tungod kay si Adam makasasala. Basta magminyo ang babae ug lalaki, na-inherit gid nimo ang sinful nature ni Adam. So pa-inherit nato na. Pero si Yeshua tungod kay wala siya human father, dili siya gikan ni Adam, mo nang wala gyud siya ka-inherit og sala. So iyang gisudlan lang nga body is tungod kay si Miriam, siyempre kaliwatan gud ni Haba, sinful flesh. Pero siya mismo si Rabon Yeshua, wala gyud siya ka-inherit og sala gikan kang Adam. Wa man siya gikan kang Adam, gikan man siya sa Amahan. So inana ba, no? Ingon din nga anointing comes with a specific purpose. So kung naagay anointing nga moabot sa imo or gi-anoint ka, naay specific purpose. Naa kay sa Tagalog naa kay gagampanan. Saan sabi siya? Naa kay buluhaton nga imong hagyo i-fulfill, imong hagyo humanon. Okay, so muna no. Usa sa paggamit ni Abraham kang Miriam is di-anoint si Miriam for a specific purpose para mataw si Rabon Yeshua o iyahang patubuon si Rabon Yeshua diha sa flesh. So mo to yang gamit, wala to yang gamit. Mother siya. Okay. According sa history, wala magay kuan kanang mystery kayo na asa gilubong iyang mama. Ug unsay kanang unsa pagkuha si Miriam sa Elohim. Mystery kay na wala dama na may mga kita sa YouTube pero laila naman tong idea. Wala gyud may og unsa gyud nga hinungdan iyang kamatayon. Whether namatay ba siya o whether gikuha ba siya sa Elohim o wala, di ba? Silent. Okay. So ingon po diri, it brings along a gift. Mo to ang Rabon Yeshua. The Spirit was upon Mary, the power of it overshadowed her. Sumutin hitabo kang Mary. So another example na po sa Luke 1:15-17, ang case ni John the Immerser or John the Baptist. John the Baptist was anointed to be a prophet to prepare the way. So siya po ang gipanagna sa scripture na naay mo abot na messenger aron pag-andam sa dalan. So even then, makita ninyo no, nga ang pagka-propeta ni John the Baptist is according gyapon sa lihok sa bulang espiritu. Kay ngano lisod gyud silang panahon nga kanang wala kay anointing sa Elohim, lisod gyud silang panahon. So manang anointing sa Elohim dako gyud kay gamit kay ngano si John the Baptist unsaon niya pag-survive dito sa wilderness without the Holy Spirit. Actually, during manggod siyang tan gipatay ba yang pako na si Zakaria. No? So in order nga dili siya mapatay, dala siya ngadto sa kamingawan. Imagine unsa iyang pagkaon. Hani ang lukos. Tibuok niyang kinabuhi. Kamo kasurvive ka mo. Dugos lang og lukos niyang kaunon. O ibutang ninyo imong kaunon diri kuan ra. Dugos ra gid og manok, kasurvive wa na. Sulod friend ta katoy. Di mangita. Actually, si John the Baptist tungod kay ang iyang system, actually filled with the Holy Spirit ng siya. Puno kung siya sa walang spirito from his mother's womb. So, nanang walang spirito sa iya ha. Dayon, pagpanganak sa iya, siyempre, ginurture dito siya. Okay, ginoris dito siya o kanang gatas. Nya, to think nga, I don't know ani, kay nga no, giyon sa ni pagbuhi si John the Baptist, nga unta si Elizabeth, tiguan na kayo. Pero, murag, kuhan gid siguro na no, kanang by nature ba, na kung ang mama, mga anak, bisan pa po siyang edad, tiguan na siya, naagay mo gawas ng gatas. Same lagi ako na kang Sarah. Si Sarah, nang anak siya kang Yitzhak. Pila yung dad? 90. Diyan sa una niya, pag, siyempre, anak giday na, kung ang babae mabulos, no, naagay pa kapin nga gatas para pag-nourish sa bata. So, mo po ninitabo, no, kang John the Baptist, ginourish po siya ni Elizabeth dito sa kamingawan. For a time. Pwede pa siya makadidi. Pero ang bata, kay, siyempre, limited na po ng gata sa mama, kinahanglan mo pa na po na siya solid food. Niya, ang solid food na gikaon ni John the Baptist, hani ra og lukos. So, maura gito iyang nidawaan. Ngayang kanon. Naanad na. Mo din naanad na. Mo lang sa tuwa diri, kay naanad mangutag kaon og rice. Dabi na og Princess Bia. Di na kagahan mo kaon ka ng init eh.
Mangita lagi nimong dila. Oh. So ang atong dila depende na sa anad. Na kay si John the Baptist naanad man siya. Nga locos lagi gani iyang kanon. Actually kompleto na to iyang pagkaon. Kanang hani igsoon, considered na siya as carbohydrates, di ba? Oh, kay tamis man na siya. Dahil ang locos considered na siya as protein. To think, unsa ka himsog si John the Baptist, walay sakit. Oh. Tambal lang dugos. Alam mo kag siguro nasayin siya kamingawan, pagkadako sa kamingawan. Na siyempre kay dito man siya gibutang sa ilihim, I'm sure, katong gi-assign sa ilihim siya dito daghan ko kay tuog mga kanang balay sa kutyukan o sa banang hani. Oh. Dayon, siyempre, ikaw na niya nga hilaw. Naa ba sa Bible nga nagkuhan siya kalayo? O, na ikaw niya. I don't know, ituduan mo siya kung saan mo kalayo. Oh, so kauno na niya din kanang hani. Oh, naman ni balay-balay nang sa naman ni magkagmay. Oh, okay ikaw. So, wag siya sakit. Oh. I'm sure na katong yang lugar, pero dito kadaghan po og hani. Oh, kalingawan. Pero actually, usa sa mga nakapasurvive kan John the Baptist is ang Holy Spirit. Okay, so ingon diri, he was anointed to be a prophet to prepare the way. Okay, so look for it man to preach, heal, and deliver. In the case of Zachariah, Zachariah anointed to prophesy. Notice niyo ani igsoon, during sa time ni Zacharias, wala pa bayagid ang outpouring man sa balang spirito, urang pagbuo sa balang spirito, dili tanan, kaya wala pa matuman ang panagna ni Prophet Joel sa Joel 2, 28:30. Nahitabo dito na sa Acts. Pero during sa time ni Zechariah, natihugan siya sa balang spirito nakaprophesy siya. Mabita yung mandiri, Now his father Zacharias was filled with the Holy Spirit and prophesied. So makita ninyo nga, ay na ka makaprophesy kung mapuno ka sa balang spirito. So muna sa ilang panahon, pipila na yun ang napuno sa balang spirito. Like example, ni Zechariah. Then si Simeon po, no? Sa Luke 2:25-32, makita po nato diri ang kinabuhi ni Simeon. Okay. Yung diha, and behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. So, makita nato igsoon, ang tanan nga gi-raise up sa Elohim, gi-anoint gid niya, naagri bala ang spirito. Si Rabbi Yeshua, si Mary, si John the Baptist, si Zechariah, si Simeon. They were all filled with the Holy Spirit. They were all anointed by the Holy Spirit. So manang makasulti gyud sila, no? O mga kanang unsay purpose ani, o unsay tuyo ani, o unsay gamit ani. So mo tangan diri and it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord Yeshua. O gipakita pud sa balang espiritu sa iya nga dili siya mamatay, posibleng tiguwang na gyud kay ni si Simeon. Nya gipakita sa balang espiritu sa iya nga dili siya mamatay kung dili siya makakita sa Savior. And had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen Yeshua. So he came by the Spirit into the temple. Bisan ang iyang pag-adto sa temple, aron paglantaw sa Savior. No? Timing din kisanan, kita ninyo nga ang adlaw gidala si Rabbi Yeshua sa temple. Ang balang spirito ko nagsulti ko kasi nga Simeon nakaw na dito kay naana sa temple ang Savior. So kita ninyo ang arrangement ba? Kita nato no nga ang lakaw sa spirit, wala gyud ka nang ingon nga kanang coincidence. Sakto gyud kay order gyud kay tanan. So nakita na niya. So mo lang sa katapusan ingon na dai siya diri gipanagna niya, no? Gipanagna niya nga unsay mahitabo aning bata. So anointing to siya. Okay. So mo na din siya ingon diri nga ingon na din diri no nga gikuha na niya ang bata. So he came with the spirit in the temple and when the parents brought in the child Yeshua to do for them according to the custom of the law, and he took up in his arms and blessed Elohim and said, actually, nahimo ning maninoy si Rabbi Yeshua. So murag diri na nataw ning maninoy ug maninay. Kaya nga naman. Si Simeon mismo iyahang gi kuha ang bata ug iyahang gi bayaw. Gipanalangin niya na Elohim. So ningon na din siya. Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. So bisan ding ang atong kamatayon igsuon, padaygan tas balang spirito kanus ka mamatay. So na ay limit na. Kamo nakadungog na mo. Ang sa mo kuhaon. Balang spirito. Diba? Si King David ingon siya, Lord, let me know my days. Pahibalo ako sa adlaw sa imuhang mga adlaw nimo para nako. So makita gid nimo
Ano sa aka, papauli-una ni Elohim. Na, makita po ninyo igsuon, nga ang puno sa balang spirito, labi naghapit na kamo uli, makikita na po ka para naon sa langit. Ya? O, sama ko ninitabo kang kuan be. Kinabuhi ni Stephen. Na si Stephen ingadra, and he being full of the Holy Spirit gazed into heaven and saw the glory of Elohim and Yeshua standing at the right hand of Elohim. Oh, nakita niya nga ang langit na abre, kunya nagtindog na si Rabon Yeshua. Di ba ang ubang scripture nag-ingon dito nga and has sat down at the right hand of the Father. So si Rabon Yeshua nagalingkod sa tuo sa trono sa Amahan. Pero dili iyang nakita nitindog si Rabon Yeshua. Kung sa may tuyo anong tindog si Rabon Yeshua? Kay tagbuo na siya. Oh. Ang tagbuo ni Rabon Yeshua, katong mga special sa iya. Dabi nagkatupuno dito lang spirito. Number one yun na niya, kay kaning mga puno sa balang spirito, mo yun ni nakalakaw sa kahimutan sa Elohim. Kuha na to. Okay. No? Si Karaya, anointed to prophesy. Simeon was anointed to prophesy about the Savior. Oh, dili na po sa Acts 2:4, oh, kita na yun, nabasa na nato na, no? The believer were anointed to speak tongues, the tongues, or opening of the gospel to be preached. So, dili po sa Acts chapter 2, so, pinasahi po kayo, kung gipit sa Amerikano ba nga, oh, kanang kinaharap pag-biday siya musulti o kanang tongues nga kanang pakadungog ang mga tao, no? Para sa hitabo sa Acts, na siyang explainan nga, no. Ha? Depende kung sa'yo gusto ipasulti sa balang spirito sa inyo, ha? Kaya ang tongues, it could be language sa Father, it could be language ni Rabon Yeshua, it could be language sa balang spirito, it could be language of the angels. Okay, ang angels, daghan kayo na sila mga, pila ka mo angels sa kalangitan. Inyo may Rabon, di mahihap. Pero si Abay Elohim, kabalo siya sa nangalan anak. Oh. O kada angels, naapo na sila lingwahe. So, pwede po na kanang lingwahe, pasulti niya sa inyo, ha? So, language of angels. Pwede po, language of men. So, mo itong, naitabo sa Acts, ang gipahaom sa balang spirito sila, ha, ang language or ang tongue sa men. Ngunang uban, nakasulti Arabia, nakasulti Tagalibia, nakasulti Cretan, no, Cretans, nakasulti, oh, siguro, ugnay Pilipino dito ni ate, nakasulti po ito Tagalog. Ha? Kasabot. Oh. So, muna, ang gamit sa balang spirito, muna itong, kuyangi, di ka na po itong Amerikano nga. Sabi ni mo, brother, lisod kayo ni magtuon sa inyong dialect. Ha? Oh, lisod kayo magtuon aning English, eh. Daghan pa kayo consider. Nasayo pa kung gamit, ani. Oh, na akong may taigsoon dito, makakatawa ko, kaya nag-vlog siya. Yang in English ba nga? Oh, so, the chicken are eaten in the boxer. No, itaw. Okay nga no. Ang dialect sa tao so daghan kay ka-consider. So ako siya gingan nga bini mo igsuon, oh brother. Ang dialect or ang tongue sa heaven dili na nimo studihan. Oh, you just open your mouth and then okay, release. Di ba ang tongue sa inyo pag studyhan? Magsunod pa mo nga hallelujah. Ha? Di na. Oh, kung kasayo na gidi ay. Ha? Kunya, ang tongues is the language of heaven. Oh, kita mo ito Amerika, na binagdi ka kabulong Amerikano, ha? Oh, wika babae ka, makita kasi yung Amerikano, hi, nice to meet you. Oh. Yung mga ngangin mo, hanggang kayo, kay pronunciation sa meet, mate. Pagkadagan ba ni? Ang language sa langit, so hindi na kinatunan. Nawato na nilang balang spirito, o ang balang spirito na mo, oy. Oh. Mo, pagawas na sa mong bapa. Ay, pagkasimpo lagi di ay kayo. Ha? Naingon na ba ang pulong? Ha? Dili-gali ka mabaptay sa water and spirit, you cannot enter into heaven. Klaro na. Manuman, huwag ka kabalos ng langit. Oh. Kaya mo ato kag langit, huwag ka kabalos ng ingwahi. Tawag ko no, ato ko no Amerika, di mo kabalos ng English. Asudon mo. Di mo magkasinabot dito sa officer sa embassy. Haday ka padulong na buang man dito, ha? Sige, tatakan mo pastor. Oh, D4. Oh, kaya ka kabalo sa lingwahe, nakaroon kita padulong man sa langit. Now, di ka kabalo sa lingwahe sa langit, di ito makasunod ka? Maging na nagod ka sa Rabon Yeshua. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter. So, mo ginang pangayon ginato. Kaya maka, usan na sa qualification na makasunod sa langit. Oh. Okay, so yun diha, the believer were anointed to speak the tongues or opening of the gospel to be preached. So, sa Matthew 3:17, mo kuni ang nahitabo, no? Okay, actually, not 3:17. Kaya kanang 3:17, ingon na, this is my beloved son in whom I am well. 3:16 siya. Okay. After water baptism, the spirit of Elohim was upon him. Kato ni kang Rabon Yeshua. No? Nga ang walang spirito ni kung saan nagdiha kuman sa iyang water baptism. Okay. So, sa Acts 9:17, kung malibasa, Paul was anointed or filled with the Holy Spirit for apostleship.
and ministry. So, ingon diri sa pulong 17. Sa verse 15, but Yeshua said to him, go, for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. And Ananias went his way, entered the house, and laying his hands on him, said, Brother Saul, Yeshua, who appeared to you on the road as you came, he sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Be filled. Ito pa, mapunog ka sa balang Espiritu. That is the anointing. Okay. So, muningon diri, Paul was anointed. No? Wala rin sa scripture, alakad sa ilihim mo, wala rin niya pakunsari sa iyahang Espiritu. So, mamita nang mamuhat gani ka, wala kay balang Espiritu, sa katapusan, inong dito karabong Yeshua, I do not know you where you are from. Kakuyaw. Ano man, requirements ni igsuon sa usa ka alagad. Okay, anointing is when you get the infilling of the Holy Spirit for a specific purpose in a time. Ako, pasang ko, huwag ko kalawat sa anointing. Ay, lisod kayo ito sa inyo, oy. Pagkalisod yun kayo. So, muna, naana siya for a specific purpose. Dayon, purpose of anointing. Kung saan may gamit aning anointing. Okay, una, to sanctify an offering or to make holy. Can be tabernacle, utensils, etc. Okay, Exodus, pakibasa daw ko. Hindi ko kumigan aning sa Old Testament, pero anointing lang daan, nakita na nato. Nga bisan ang mga gamit, gamit na ha? How much more kita nga panudlanan? Dawutang lihugan. Okay, Exodus 20 verse 36. Kung ikaw halad sa matag adlaw ug laking baka, kung nahalad sa sala alang sa pagtabot sa sala. Kung ikaw minto sa halaran sa diha na ikaw himo pagtabot sa sala alang ini. Kung ikaw magihog niini aron sa pagbalaan niini. Okay, sorry, 29:36 lang na. Wala tayo Exodus 20:29. Exodus 20 wala 20:36. 29:36. So klaro dai diri Ingon din and you shall offer a bull every day on a sin offering for atonement. You shall cleanse the altar when you make atonement for it, and you shall anoint it to sanctify it. Anoint. Bato pa i-anoint. Sa to pa, unsa may lain pagkistorya, i-anoint gali kanang murag isapan pa kanang special use na ni para na ni aning specific nga pinasahid na ni nga gamit or naa na ni espiritu sa Elohim kining gamitan. So bisan ba instrument? So pwede ba sudan sa Elohim? Pwede. Mabitan ang gitara nga gigamit da simbahan. Ayon yung gamita para kanta kalibutanon. Mawalang anointing meaning sila. Tinuod na. Ay ano man, naamang galit na sa ahaba na sa pulong sa Isra no? Nga sa diha nga nag-worship sila. Sa grabe nga lang pag-worship, mismo ang instrument. Ang instrument na mo ay ilang nadunggan, no? Ang instrument na mo ay ang spirit sa Elohim na sa instrument nga, grabe kayo pamuhat na. Grabe na kayo kining usapan pa ang presence sa spirit, ang presence sa Elohim, madunggan na nimo pinaagi sa mga instruments. Kaya nga naman, gi-anoint man ang instrument. So mo po na. Dayon, Exodus 30:25-26. Kung ikaw mahimo nini ngalana sa balaang paghiyog sa paghiyog nga sinagol subay sa paagi sa tibuhan ug mga mahumot. Kini mahimong balaan nga lanang paghiyog. Mao ni nga verse di ay ang utan naman tong Amerikano ba nga. Nagtudlo naman mi aning di ba one of the symbols sa Holy Spirit is oil representation ba. So ingon siya nga how can I make anointing oil daw? Nga ang gigamit nato is olive oil man na siya. Usaon na siya paghimo anointing. So mo ni diri. So ingon diri and you shall make from this a holy anointing oil, an ointment from compounded according to the art of the perfumer. It shall be holy anointing oil. With it, you shall anoint the tabernacle of meetings and the ark of the testimony. So, unsaon na siya, para itong, dili sa tuan, no? Unsaon na siya nga, ang olive oil, himo nimo anointing oil. So, imuha i-anoint itong mga, pandito, sa censer, ito sa kanang lamp na to diha, o pumutangan nimo na to with prayer. So, iluhin na mo, himo anak nga, magamit na siya for kanang ministry, no? Mahimo na siya from ordinary to heavenly na nga gamit. So, mo ni siya. Okay? Sa 40 verse 10. Kung ikaw madihog sa halaran sa sinulog nga halad, kung tanan niya mga sudlanan. Kung mubalaan sa halaran. Kung gini mahimong halaran nga labing balaan. You shall anoint the altar of the burnt offering and all its utensils and sanctify the altar. The altar shall be most holy. So actually di ay ang anointing oil or ang pag-anoint nimo mahimo ng holy ang mga gamit.
or ang tabernacle or ang once nga na-anoint na siya, mahimo na siyang holy. Nung dito akong na kuan ba nga katong every time nga magtumbada ko kahoy, di sugo maging grandma nga i-anoint gyud ang kahoy. Kay para man paggamit no, galamiton para sa mga balay sa alagad. So every time nga kanang mag-anoint ko kahoy, binagdako kay yung tumbada ko, naagi kay madugan sa kinasuluran ba nga kanang screaming ba. Nakita mga something bitaw nga nanyagit ba nga ng hawak. Kaya actually, kaning mga kahoy, gipuy ani sa mga demonyo, mga fallen angels. Diba? O, isa to nagtestimony diri nga naay tagapangi nga katong si Linlin ba to? O, Linlin. Nga naibog ang engkanto sa iyaha. O, ano? Nawala siya. Gidala siya dito sa something daw niya. Pag sige nagpangita ko atos baliti gabitay. Mo ba? O. See? Oh. Nya kita ko niya, gwapo kuno kay sakinan din mga gwapo gis tanan pero wala lang kuno divided chain. Chain balik. Niya di ba? Chin. Divided chin. Divided chain. Chin. Oh. Kuan kuno, mga gwapo kasi actually mga angels gwapo na isuod. Ha? Gwapo gid ang mga angels lahi anong Amerikano. Ha? Oh, mga gwapo na sila nya. Pwede mo kuna maibugog mga babae. Ha? Kada-kada natin madunggan di ba? Oh, para itong iksuon ni brother ko, si Jason, naibog po ito ng mga kanto di ba, brad? Pag ano niya diri, actually, naibog siya siguro, ng mga kanto. Ang ganang kusukay mo mga fairy tales, ha? Na si Walt Disney, inspired by, kung mga gunang iyahang mga salida, inspired by demonic. Nasagaran niya mga salida kay, balong sa mga salida, Sleeping Beauty. Oh, nagikuha ra ba ni uban sa pattern sa Bible kani para nang sana Beauty and the Beast. Oh. Pili ka ng beauty diha mo man ang bride kaysa ng beast. Mo man ang Lion of Judah. Oh, ang di ba ang dito nga ang beast dito murag leon nagasayo-sayo sa gwapa kay prinsesa. Oh. Nagikuha man niya dito sa bridegroom o sa bride. Oh, nya ganahan kita mo nang Snow White and the Seven Giants. Dwarfs yay. Oh. Kaya, makakukot yung attention sa tao. Lamig at tao ay. Actually, inspired by demons yan Naalang ko yung giganahan sa Disney nga production. Kato nagpasalita sila o Other Side of Heaven. Disney man to. Pero yung pasalita Other Side of Heaven. Pwede mo na ito pasalita din si Koli Poki. So, next time na. Okay. So, muna ha. Ang purpose ang naiksoon is to sanctify an offering to make holy. Then, ikaduha is to be a ruler or a king. So nakita nato na si Samuel, si Saul sa 1 Samuel 10 verse 1. Nakita nato diri nga before nahimong hari si Saul, gi-anoint gid siya. Tumuog gyud na day pamaagi sa Elohim, naagyoy pag-anoint. Okay. Sige basa daw. Kunya si Samuel nagduha usa ka paraksan sa lana, umibubo niini nga na sa iyang ulo. Kumiyalo kaniya, umingon. Dili ba tungod kay Elohim gibigog kanimo aron nahimong kapitan babaw sa iyang panulod. Okay, then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, "It is not because the Adonai or the Adon has anointed you commander of his inheritance." So gi-anoint yun. Sa case to ni Saul. So sa case po ni David, sa 1 Samuel 16:12-13. Imon diri. So he sent and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. And Elohim said, "Arise, anoint him, for this is the one." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers, and the spirit of Elohim, of the Lord, came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. So nang notice ninyo iksuon, nga wala gihimo ang Elohim, nga i-raise up niya nga leader, kung di malihugan. So, karon po sa tuwa, ang kapanahon na naagit yapon. Mag-anoint og elder, mag-anoint og deacons, mag-anoint og minister, mag-anoint og mga ginasahan. Naagi anointing. So mo na gamit sa anointing. Purpose of anointing to be a ruler or king. Ayaw gyud ka og mando diha or pag lead diha og wala gyud kay anointing. So actually, in case na nga sa case ni David, sa diha nga na-proven na, no, nga si Samuel o si Saul nagmasinupakon sa Elohim, di-anoint na si David as king. Future pa nga king. Pero wala pa siya dahil mahimo diha nga king kay nanuman. Tuod, di-anoint na siya, pero ayaw na siya nahimong king, sadyang namatay na si Saul. So, unsa man dito nga purpose?
Sabi ninyo, kung wala gi-anoint to si David at that time, dili siya kalahutay, dili niya makuha ang purpose sa Elohim. So ang Elohim, pasiunhan na siya. No? Mawit ang Elohim, wala ginubiya niya. Oh. So sa time na patay na si Saul, so nakita na yun. So, buhi ng inana. Like for example, si Moshe, buhi pa siya, gi-anoint na si Joshua. Na maoy mo dala sa mga katawhan. So nakita nato kung sa importance ang anointing. So once na katawhan na gi-anoint sa Elohim, ang Espiritu sa Elohim na niya. So, capable na siya muli. Capable na siya nga mahimong ruler. Na, mo nang uban po, labi na sa uso karon sa kasimbahanan, bisang ulag at ulag pagiduhugan, ubarog na gyud pero pagkauman, di ka hutay. Ha? Tama ra sa sinugdan, tama sa tumatunga, wala na kalahos. Ngano? Walay anointing. Oh, ang gamit sa anointing igsoon, ako kay nagamit sa usa ka leader. Okay. Ibang pati ba ito? Makita ba ko, boss? Okay. So ang gamit po ani, 1 Samuel 16:23. Okay, ngon din he. And so it was whenever the spirit from Elohim was upon Saul that David would take a harp and play it with his hand. Then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from Elohim. Notice niyo unsa pinahitabo ani kang Saul? Ingon dire, and so it was whenever the spirit from Elohim was upon Saul. Oh, espiritu man kato sa Elohim nga gipakunsad kang Saul, nganong si Saul pirmi man siya ma-distress. No, kanang distress, kanang mabalaka, dili mahimutang, kanang sana gisamukan. Di kato sa Elohim ha. Oh. Katong distressing spirit di kato sa Elohim. Ngano man, kaya mo isip yan si Saul, disobey siya. So ang gihimo ko aning puntos dire, whenever si David mag-play siya sa harp, tungod kay naay anointing. Si David naay anointing sa pag-play sa harp. Oh, then Saul would become refreshed and well, and the distressing spirit would depart from him. So mulian po si Saul. Oh. So mo din no, posible po nga haputon na nakita sa Bible nga naay mga propeta sa Elohim, propeta sa Elohim pero nagprophesy sila baka. Mga case. Katong sa case niya ha? Okay, gituyo sa Elohim. Nga mamakak ang propeta, kay dili mo tuo. Padad ang tinuod ng propeta, di magin manoo. Di, ang ipadala, bakak na lang. Tugitan niya ito sa Elohim. Like example, katong gitawag na ito, angel of death. Katong sa 1 Corinthians chapter 10, nga katong gipamatay ng mga bugol-bulan, di ka niya ito sa Elohim. So, gitabutan ito sa Elohim. Okay, so mo ni no? Oh. Ang purpose ng anointing is to cast out demons. So kung naaday kay anointing, dali ra kayong pumahaw ang demonyo. Mukha lagi din ang demonyo kay mahadlok siya nimo. He cannot injure. Ang demons, once you are anointed, dili na makaharong sa imong presensya. Dili ikaw ang makita sa demonyo, ang espiritu nga nagpaluyon nimo, buti ang ikadlukan. Actually, kanang kita lang dire, wala sa rabon ni Yeshua o bukaw ni atong mata, makakita niya mga demonyo, dagko kay tanan. 100 feet kadagko, pilaray pag yatak na to. Pero kay, tungod kay kita, nakadawat man ta sa Espiritu sa Elohim, nakadawat na rabon ni Yeshua, mahadlok sila, di na to. Tungod ka rabon ni Yeshua, tungod sa walang Espiritu nga natuyot na to. Muna ikadlukan sa mga demonyo. So, yung diri is to defeat the enemy with boldness and courage. So, kung wala tayong anointing, di na makapildis kaway. Kung wala mo ba mga Kristohanon, pildiro, kay, wala yung anointing. So na makita di kayo familiarize aning kuan. Aning Samuel, pero itong basahon. Ibasa daw dyan. Kunya, mingon si David dito sa BC. Ikaw, miyanhi ka na ko uban ng usa ka espada, uban sa usa ka bangkaw, uban sa usa ka taming, kapanako manak kanimo sa ngalan sa Elohim, sa mga panon. Ang Elohim sa mga kasagaluhan sa Israel sa imong gihagi. Iining adlaw ang Elohim utugyan kanimo manis ang tungod. Ug ako mapatay kanimo mubuwa sa imong ulo gikan kanimo. Ug ako matag sa mga patay nga lawas sa panon sa mga Filistin ining adlaw ngadto sa mga mananap nga may pako sa hanginan ug ngadto sa ihalas ng mga mananap sa yuta aron ang tibuok nga yuta masayon kay adunay Elohim sa Israel. Ug kining tibuok nga katiguman nga hibalo nga ang Elohim nagaluwas dili pinagi sa espada ni sa bangkaw. Kay ang gubat iya sa Elohim ug siya mohatag kanimo ari sa among mga kamot. Kani ba katawanan gyud nino kung makita bitaw ninyo ni, imagine, ang Philistine nga si Goliath, fully armored. Kanang armor gyud nga panggubatan, bisa bangkawon nimo dili siya mabangkaw. Kay naa pa iyang armor bearer nga tigdala. Mo ganing mo makasukol.
Here comes karon si David at this time, murag, kung wala ko masayo, di pa siya 17, murag 13 years old pa siya. Ayun na to, lad. Isa may 13 years old din niya. Murag si Elisha. Ano si Elisha? Ha? Oh, hinahakad ako. Elisha. Nagig-away sa 9 feet nga expert na warrior ng hadlok. Oh, katawanan wa. Oh, ay utan na lang ni wag kadako ni. Gamay ra ni si. Mosi, o dira ni si Paco di Bulayat. Oh, tas Elisha. Oh, si David. Oh, nya ang gidala niya wa pa gid sa arbor, gadala ra og kining. Anak pitik. Sling og kining stick. Ang mo tingon si Gulayat, kakataw ka. So pagtuloy mo sa ako ero. Imagine nawitan mo diyo katawa ningon ingon si Saul oh. Gadala ka nako diri og ani oh. So when the Philistine said to David, "Am I a dog that you come to me with sticks?" And the Philistine cursed David by his gods. Oh. Pero katawanan ba nga ngayon siguro to si Gulayat sa man buang ning si Saul nga. Di pa dadaan ko bataon tayo niya gadala nag stick. Sa ko iro. Diba? Imagine ang sitwasyon. Oh. Pagkakita ko isol kang David, "Uy David, kagamay bali mo. Sige dong, pagsuot sa dito armor dong, pagsuot sa armor kay oversize man siya ha." O di siya kalakaw kay bugat kay armor. Adi, simple na. Sling lang og stick, kumatong gigulan makakatawa pa. Katawa siya katuo sa ko iro ko, gidala ko. Stick. Awa siya kabalo ang gidala ni King David, ang ngalan man sa Elohim. O di, I come. Inja diri I come to you in the name of the Adon of hosts, or the Lord of hosts, the God, the Elohim of the armies of Israel, whom you defy. Di, wala kayo. Si Sarah ka, pinti. Ego, pero actually, wala na importante ginang nabi may practice. Mag-practice mo sa pagpanangyaw na. Si David, before siya nisulong dito, sige na siya practice of kunoy, sling. Di na siya butalo. Kada igo niya, pak! Nagsugod dito siya practice. Nakaya espiritu sa Elohim na naman niya. Dito, gidali, sayo na tayo. Lahi ning naka-espiritu sa Elohim kay hunter gyud ka. No? Sniper gyud ka. Pila na ba yung napatay? Nakapatay siya og kining deer. Nakapatay pa gyud siya mga fox. So gingon po niya, ay ka nang higanti ha, gamay ra na. Kinirang bato. Di, gidala man niya ngalan sa Elohim. Confident kay siya. Tuyok. May kanta na. Ituyok-tuyok, bang! Patay si Gulayat. Sintro yun. Kanya, imagine ang tao, si Gulayat, fully covered to siya sa armor. Kung may gusto na, wala ka to. Pero kay diri, wala ka may kabul. Diri, gud na igo. Patay. So mo ingon diri, kung naa kay anointing, you can defeat the enemy. Naa kay boldness and courage. Okay, actually ito, walo naman ka na, to be a witness. And you shall receive power, that is anointing. Anointing na, nung sunod na to, kuhat tagahong. Dayon, to prophesy, pamilya naman tayo ni Acts 17:18, katong about kami sa fulfillment sa prophecy. So, even sa pag-prophesy, kinahanglan, puno yung ka sa Banal Espiritu, filled with the Holy Spirit. Dayon, to be a minister, tuwa din na music minister, notice ninyo nga, kamo, wala mo gi-appoint ng mga minister, kung wala mo gi-aging anointing. Ayaw ganyan sa inyong anointing. Kay, pwede na ba ang Elohim, bisag i-anoint na mo, pwede ba siya bubiya ninyo? Di ba? Si Saul nga i-anoint, nibiya ang Espiritu sa Elohim siya. So muna yung diri, mubiya na Actually, kaning bubiya minister, muna ni siya dito sa katukang Saul ni siya. Muna ni kaagi ni Saul. Okay. For healing. Ayuhan po. Sa James 5:14, kung naay masakiton sa inyo ingon diri ang pulong. Okay. Call the elders and anoint him with oil. Yung dito, is anyone among you, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of Yeshua. So pwede po na siya for healing. Okay. Dayon, to perform miracles. Acts 5:12-16. Kung nalay basa makita na ninyo sa mga kinabuhi sa mga apostol. Ito lang basahon diri. 5:12-16 din diri. Okay. Okay, 5:12-16. Yung sa 16, also a multitude gathered from the surrounding cities, Jerusalem, bringing sick people, and those who were tormented by unclean spirit, they were all healed. So tungod sa anointing sa walang spirito, daghan kayo ang nangayo sa maka-perform kag miracles. And kini, to overcome sufferings and persecutions. So mo explain ako ni siya atong igsuon nga, brother, importante gid kayo ning
Holy Spirit sa tuwa. Kaya nga no, ang Holy Spirit, muak ni siya as anesthesia nimo. Like for example, do you think si Rabon niya siya sa dihang gibutangan siya og tunok sa ulo, gibunalan siya, Notice niyo kung saan ang kanang latigo sa human? Kanang paglatigo sa imo pagbiraan na malangkat na imo panit. Nakita man kay masuksok ta kasakit naman gay kasanan. Napila ka buot, nagawat ni Rabon niya siya nga latigo, 39 stripes. 39 ka bunal niya pagbiraan na laknit apil imo panit. Imagine. Kita manggali mo nang naihising, kana hising ba? Masakrat? Bunuog ra manggali na mamatay na manggali. Naon sa pagkato kang Rabon Yeshua? Nya dili pagid kana. Grabe na gid kay gibutaran pagtulad perti nang sakita. Lata na yang lawas sa latigo. Di pala ko pag siya gipapasan sa krus. Na kung walay anesthesia sa balang spirito nga nag-take control ka Rabon Yeshua, di siya kalaw kayo. Kamu ko na gitaibot mo gipon mo anesthesia. Di ba mong singgit? Di ba yun ang mutulong yung luha niya si Rabon Yeshua? Muna kung ginan siya nga, brother, this is my belief. Nga, ang Holy Spirit is muak siya as anesthesia, na dili kakabati sa pain. Like example, sa Acts 6.5, ang gisgutan diri si Stephen. Sa Acts 7.55, gibato si Stephen. Ay, kung ignang isara ka bato, tumalit si Stephen. Now, what imo, kita karon, nanita kadagan, batoon ko ninyo. Pila ka bato migo nako? Sa isa lang ka bato, may agay. Na si Stephen ingon bag, agay. Nakita na ko agay. Ningon siya, wala. Straight niya po yung istorya, ningon siya, I saw heaven open. I see the Son of Man standing. Maayo pa, normal pa. Di ba bato na siya to? Sa ato pa, ang Holy Spirit, muak siya as anesthesia sa atong body. Kanong po sa gishare ni Grandma, dito sa Surigao, naipasto dito nga ipadinay ang iyahang faith. Okay, sudlan man sa MPE. Karon ang pastor, di niya i-deny si Yeshua, Jesus man to. I-deny niya mo si Jesus, dili. Di panitan niyang tiil, butang at asin. Agay! Asin na. Pagkawan, di pa niya i-deny. Ang pagpanit niya, na sa iyang hawak. Agay! Sakit na. Huwag niya po, deny mo, dili. Di niya po i-deny. Pag-abot na dili sa liod, panitan na niyang lawas. Deny mo, dili. Susunod niyang panitan na yung siya, i-deny na ako kay sakit kayo. Pag-i-deny niya. Gamay na lang unta. Na ikaw, adi mo dyan, putunin mong dalaga. Ayaw. Wala balang spirito. Nga balang spirito, ay dili ka feel of pain. Muna importante ito. Nakita, no? Nagiun sa pag-survive sa mga 12 apostles na ang ilahang torture. Di basta-basta, Imagine si John Mark, imong kamot, di tapisit na kabayo, isa ka kabayo sa tit, upat ka kabayo, gibunalan og dungan. Sa may tabo, watak-watak ka. Pero na Holy Spirit, i-control niya ang imuhang sensitivity against sa pain. So, dili ka mahalong. Kaya dili ka kabati sa pain. Muna ang purpose sa Holy Spirit. Kay Holy Spirit, kita lang nimo giputlan na kumakko, wala na. Di na ulit na ko. Surrender na. Wala. Deny na. So to overcome sufferings and persecutions. Okay. So next diri is how to get the anointing. How na to? Gusto man itag anointing. Gusto tag manistisyahan ka. Be a follower of Yeshua. Acts 5:32, ingon din the Holy Spirit is a gift to those who obey Yeshua. So gift ang balaang spirito sa mga mo-obey yung Rabon Yeshua. So, wala kung makadawat sa anointing sa balang spirito, basi questionable inyong obedience, di ko gusto mo obey Rabon Yeshua. So, muna ibabag. Ito lang, Holy Spirit, freely given na. Pero kung sa uling tagaan kaniya, hindi po ka mo-obey. Di ba? May mga amahan. Mga yung anak. Tagaan ko lagi kuan pa. Condition. Ano na may condition ba? Say, buta ni mo. Tagaan lagi po gwapong sapatos pa. Ang condition, isuot yung sapatos. Nakaroon, kitagaan yung sapatos. Pero di siya ganang musuot na, kaya dito siya sinilas. So, ang mga nga muhatag, ay di katagaan ako. Kaya di magigyan po ni magalito. Saan inanak pa? Tumuro po na, ang Holy Spirit, freely given siya. Para kang kinsa, katog yung mga obedient. Na ubili ka obedient, ano tagaan man ka. Kung mga ubat sa tuwa diri, hindi ka kaprapisay, wala pa yan, di mo ka mo binrabon ni Yeshua. Nakita ang rabon ni Yeshua nga, kung tagaan pag anointing, masubo ang balang spirito din.
imo ra siyang subon, pirmi. Siya naman sa wala pa maka-question dito, wala pa maka-prophesy diri, wala pa maka-dawat sa anang baptism. So susihan yung kagalingon si baba. So mo ni be follower of Yeshua. Okay. Acts 52, John 14:16 at 26. Ang sa ingon din isa pud ani igsuon. Once nga follower ta ni Rabon Yeshua, tudloan gyud kaniya. Kanang dili na magisud-isud pag himo og wali or teaching or pagtulunan, dili na. Ingon pa diri ang pulong John 14 verse 16. Ingon diri, I will pray the Father and He will give you another helper that He may abide with you forever. Sa 26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So unsa ingon diri sa pulong? Tagahan ta niyag helper. Okay, pag share gyud nako niya tugig sa Amerikano, amaze gyud kay siya. Okay. So, ano mag-isod-isod mga brother nga ang amahan naghatag na tog helper? Kung di ka kasabot helper, assistant. Assistant nato, comforter nato, teacher nato, tanan naa niya, di mo dawaton. Amaze kay siya nga. Pinakaday ang walang espiritu. Kumuna. Okay. So, ingon diri, follow instructions. Like 24:49 ingon diri Tarry in Jerusalem until you are endured with power from on high. Okay. Sa Luke 11:13, kung kitang maayo maahan, kabalo mo, o kitang mga evil nga amahan, like, kabalo mo hatag og mga good gifts sa atong mga anak, how much more will our Heavenly Father give us the Holy Spirit? Ni adtong mga yun niya. Actually, the Holy Spirit is the best gift na mahatag sa itong amahan nato. Si Rabon Yeshua is also a gift from the Father to give salvation to mankind. So, ang Holy Spirit po is a gift, the best gift na mahatag sa amahan. So, naara ninyo, dawato ninyo ang best gift. Okay. So, muna, receive, feel, baptize. Okay. Saan na ito pag dawat? Grow like Yeshua. So, Yeshua, sa Luke 2:40, the child become grow, filled with the Holy Spirit. Muna siya. Sa 52, ang si Rabon Yeshua, ni-grow siya, niabot siya sa full stature, ni-increase siya sa wisdom and favor of Elohim and men. Ephesians 4:13, sa 18, we all come to the unity of the faith, to the full stature of the fullness of Yeshua. Muabot yun ka og maturity. So notice ninyo nga ang pagtubo ni Rabon Yeshua from the very start, hangtod siyang pagkingkod, Holy Spirit kay pinakan sa pa-actor. Nahimong actor yun. Siya yun ang bida pirmi sa atong kinabuhi. Okay. Grow like Yeshua, work like Yeshua. Diba? Luke 6:40 ang sabi niya. A disciple is not above his teacher, but he who is perfectly trained will be like his teacher. So, kinahanglan sa atong pagpanarbaho, kanang paras po sa pinarbaho ng Rabon Yeshua, dili bagululan, dili reklamador. Ato dito na-explain ko ganina John 4:12-14. Sa ingon sa John 14:12-14, you can do great things. Diba? Makahimo pa ta og mga dagkong butang kaysa nahimo ni Rabon Yeshua. Ano man siya nagpasalig ana insa diri most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and the greater works than this, he will do because I go to my Father. So pwede mo magaling mong malabuan ang nahimo ni Rabon Yeshua? Iyan ang kulong. Okay. Next is, do what pleases Elohim. Okay. John 8:29, yung dito, wala gibiya si Rabon Yeshua sa amahan, kay naghimo gid siya unsay kalipayan sa langit ng amahan. 1 John 3:22, whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. So, pasabot, ay, himo agyod unsay makakalipay ni Elohim. So, muna how to get the anointing. Okay, what are the signs of an anointed one? So, yung pag-ilang ang kanang tawanan din hugan. Okay, una, ability to do the purpose of anointing. So, di ba, na-study na ito din, asa ganito? Okay. Ingon diri, okay. Okay, ingon diri, anointing. Tadi katong specific purpose. Anointing comes with a specific purpose. So, sa ato pa, unsay signs sa usa ka dinhugan, ability to do the purpose of anointing. So, mahimo nimo ang instructions sa Elohim. Bisan pa og daghang mubabag, bisan pa og daghan ang mo against, like ni Nehemia. Gidihugan siya sa Elohim to rebuild the temple. Bisan pag daghan ang isupak niya, nihuman gid siya. Rebuilding the wall. Bisan pag daghan kita ninyo ng Nehemia, bago man na kay nga book man sa unsaon pag kanang determine ba how to
how to finish the work. So muna ang mga dinihugan. Ha? Ability, naabi abilidad sa paghimo sa katuyuan sa lihok. So like for example, dili sa tuwa. Ha? Si grandma, nahitabo ni tungod katuna, imagine mahanayin. Kita ninyo ng lasang din ha, inala na diri pag-abot na mo. Karon kita ninyo nindot na. Nasamot na gid mahuman ta ni atong vision. Pagka nindot na tanaw ko. Dingi agad yun, kanay gamay duty. Nindot na tanawon din ha. Naon sa pagka mahuman na lang atong swimming pool sa isda. Diha, dapat yung mga kuwan diri. Atong mga tent diri unya. Nakay sa mission. Pag kumana nito, forward na dito. Dito na po ka mag-identify. Imagine. Kung kamo tagaan mo, kung saan pa niyo pag-improve, according sa panahon sa Elohim, mayroon na sa inyo, pagka nindot na sa manay, wala na siguro ganahan na pang-ubiya sa manay. Muna, okay? Okay, ability to do the purpose of anything. Then, sa pa yung signs, boldness to preach, correct, rebuke, and teach. So, naamoy boldness. Dili ko magkuno-kuno bang, ulo bang po, imagine kong nagkatisting mo, ha? Evangelism ka nun, dili, so anak, kung anak, wagi mo ito nga. Di lagi ko ma-preach pa. See? Isara, kisa ba yun? Ano man? Pero naamoy boldness, naamoy balang spiritual, sayo na kayo mga hadlo. Ha? Ako nang gingan sa inyo, umaman niya tanin atong preaching, atong level 7. Naamoy kita exposure ani. Hali yun na yung wala ko exposure. Naagi ta exposure ani, naagi padala ito sa tuwas, naagi padala ani unya, di na siguro tanan. One by one lang or depende na sa instruction o direction sa Elohim. Okay, so nanang boldness, dayon nga pa, courage to die. So courage to die. Naana kay isog mamatay. Kasi kung ba niyo, naana kong mamatay, kay kapoy na ko sa trabaho. Sakwan, pula day ka. Si Claudia paningon, namian na di mamatay ka diyan. Ang naumi daw, namian na mamatay. Ano man, gatis ni na kay gutom diri, nagtrabaho, kasabaan pag-ibigran ba? Ka ng courage to dahil ka nang, mo face na ko sa last enemy. The last enemy to be defeated is death. Di basta-basta na. Kaning mga hapit na mahumani sa buluhaton, kay lamig na mga ginpuhulag. May nga nagag-aasa maning kamatayon, di ba? Ikaw na magitag-asa na maning kamatayon. Ang kamatayon tao, magkalagiw, hadlong na nimo. Kaya ako ipat yun, uwi ni langit. Maling mo diha, di ba? Ingon sa 1 Corinthians chapter 15, ingon naman galit diri nga, death, ni kalagiw na. Nasa galit na, 1 Corinthians 15, ingon diri, Hades, where is your sting? Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to Him who give us the victory through Rabboni Yeshua. So, courage to die. Si Rabboni Yeshua, sa dihang ilan sa may sasakaw, hindi mo naman galit siya, di ba? Maato ko sa Jerusalem, ang mga elders sa iton ko, mga lagi mo sa kuha, hindi mo po na itong talawag, kamatayon. Ginoo, simba ko. Isa to. Ginoo, simba ko, palayon na, hindi mo, mamamatay ka. Talawag naman to. So, si Rabboni Yeshua, si John the Beloved, John the Baptist, nga ni-confront kang Herod. Dayon, wala, hadlok nga, pugutag ulo. Courage to die. Dayon, katapusan, all hears from Elohim. Natural, ginihugan mo ka siya, di ka kadungog, nga naan ang black spirit sulod nimo. Munang wala kaingon nga, mo ni ang conviction sa akong inner witness, inner voice, di ba? Kanang saan pagdungog sa Elohim, inani. Sometimes, madunggan mo imong kinasuluran, imong inner voice. Di ka to sa spirit. Sometimes, inner witness mo, bear witness siya, ug peace, imong instruction sa imong direction. Sometimes, kanang madunggan mo siya sa kanang whisper ba kanang hubong sa hangin. Sometimes, makadungog ka, pinagis pagtanaw sa nature. Sometimes, makadungog ka, diha sa pagbasa sa pulo. Sometimes, madunggan mo siya, pinaagi sa tao. So, all hears from Elohim. Muna tinuod nga na yan. Makadungog yun ka sa Elohim. Amen. Hindi na mo kinahanglan pang, nangit sa kote. Paminaw mo sa Elohim. Ang tinuod makadungog sa Elohim, ay, pagpanangin mo, check na dito. I'm sure ka ng mga gisangunan sa itong mga kalag, kadungog muna sila nimo.
Pero mingon galing, uy, nakadungog raw ako nga murag di yun. Ikaw karon? So naminaw magyud ka sa Elohim. Muna ito na. All hears from Elohim. Kani bitang instruction sa Elohim, pag madunggan mo, wala ginipalpak. Wala ginay sabit. Siya guna nagbuot. Siya guna mo open sa imong dalan. Okay, so wala na question? So, level 4 is